ang reality nung mga businesses talaga pag maliit ka, talagang dapat sabi nila mahaba yung isip mo. In any businesses, ang talagang mahirap talaga is the competition talaga. Dahil alam mo na binigay sa iyo to, so i-claim mo na kaagad. Isa na namang nego-kwentong pangarap at tagumpay ang mapag-uusapan natin ngayong araw na to, kung saan may kasama ulit tayong isang magaling na negosyante. By the way, I'm Ferdinand Donesa, your FN Station podcast host, an IT employee for a decade and a passionate entrepreneur for the past 7 years, who's now helping aspiring entrepreneurs, long-time employees, and freelancers on how to start a business. And through this podcast, we'll be sharing insights from real business owners to help you jumpstart and turn your ambitions into reality. Our special guest for tonight is really special. He is a certified public accountant. He is also a master of business administration degree holder, a former store accountant of Rustan's Coffee Corporation Starbucks for 4.5 years, a former general accountant and internal auditor in the First Philippine Holdings Corporation from Lopez Group of Companies for 11.5 years. And also, he is a tax consultant and external auditor for 9 years. He is also an agripreneur certified floral designer by the Institute of Philippine Floral Technique, and now the renowned owner of Bong's Flower Shop, the Manila's home of floral masterpieces for the past 21 years. And without further ado, let's all welcome my good friend, Bong Batol. Hello, hello, good evening. thank you, thank you Kumusta? for thank you for being here, no. Sobrang alam ko busy yung schedule mo, pero um you accepted this and I'm honored to be part of this, to hear your story talaga, no. So, sino ba talaga si Bong Batol? So, I really want to know your background. Paano ba nagsimula ang lahat? How did you end up doing business for the past years na nag-business ka? I mean, in even your employee years. Paano ba nagsimula ang lahat? Okay. Sige. It started talaga yung aking journey because I'm from Mindanao. Mm. My parents, yung bread and butter ng family namin is, yun nga, both my parents are accountant, no? Oh. In profession. So, that's why parang I finished yung degree ng Bachelor of Science in Accountancy din kasi dahil sa kanila yung inspiration. So bata ka pa lang, you learn to 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 see yung beauty nung 'di ba nung parents noon, yung profession nila. And then at the same time yung brother ko rin kasi who's older than me, um certified public accountant din, no, nasa Okay. public accounting naman siya. So parang it's not even a choice. It's really parang it's really a decision, no, for Mm. me kasi nakita namin kung yung professional parents namin so yun yung bread and butter namin. And then Wow. syempre, 'di ba? Kailangan mong sundan, parang naging inspiration sila for me na sundan yung yapak nila, I no. see. So that's it, doon nagsimula yung Sibong. So this is in Coronadal City, no, South Mm. Cotabato. Have you been in in Mindanao? Actually, hindi pa. Pero ang daming ang good things na narinig ko sa lugar na yan, honestly. Yeah, oo. Yung mga Manileño kailangan nilang pumunta ng Coronadal, yung Mindanao talaga to appreciate yung culture, yung people. Mm. Talaga sin alam mo yon kasi yung lolo ko kasi an early settler from Luzon din. He went with parang General Paulino Santos sa Mindanao. No, so yun yung mga from North Luzon, they went Mm. to Mindanao. So kaya yun nga yung parang nabuo kasi when you go to Mindanao, malalaman mo na yung different yung cultures, different yung languages, different dialects, different people, Ilocano, Cebuano, Ilonggo, na andon yung tao, napaka-diverse nung Mindanao. Kaya when I went to parang sige, doon din ako nag-aral sa Notre Dame of Marble University. So, isa sa mga Notre Dame schools ito, no, nag-put up yung mga Maris Brothers, no. So,
Nang natapos ko yung Bachelor of Science in Accountancy ko, um, I took my, yun nga, yung CPA board examination here in Manila way back in 2000, 1999 to 2000, no? So, I took the board. It's my first time to go here in Manila, no? From probinsya, no? 'Di ba? So, living yung provincial life, Oo. parang ang hirap talaga. Tapos, syempre, bagong salta ka. So, really wouldn't know. That's in 2000. 1999 actually to parang 2000. So, I took the board exam. Luckily, I passed naman. Wow. And then, my first job really was, ayun, Rustan, yung sabi mga Rustan Coffee Corporation. So, that was in 2001 to 2000 to 2004 actually. So, yon. So, it started there. So, parang ang nangyari, syempre, being yung father ko kasi is, alam mo yun, may Chinese kasi kami na blood. Okay. So, ang grandfather ko is a pure Chinese. Chong, actually, yung apelyido namin. Okay. But way back, alam mo yan, yung the blood in me, that being a parang alam mo yung Chinese, ang father ko, actually hindi lang yung bookkeeping, accounting lang yung aming talagang source ng aming income. Father ko, jack of all trade. And I don't say he's not a master of none. He's a master of everything kasi alam mo yun, Galing. I don't see him really as a master kasi sabi nila jack of all trade, master of none. I really don't see my father as parang alam mo yun, master of none. He is really a master of everything. Parang from alam mo yun, from the yung bookkeeping, accounting namin, he does real estate. He did real estate, he did yung pagbebenta ng mga kaldero and everything. So alam mo yun yung ganun na klase ng ugali na basta yun nga yung being really the head of the family na who will alam mo yun magpo-provide for us, no? Kasi we are parang 5 kami na siblings, no? Dami. So alam mo yun, kailangan siya mag-provide for us and talagang alam mo yun, na-appreciate ko yung father ko. Kaya yung aking talagang business acumen really came from him, no? Magkaroon ng business. So nakapag-ipon ka ng konti for a few months. Then sabi ko, meron akong pera. So syempre, alam mo naman the Chinese in me, the blood in me na being the businessman. So sabi ko, sige, hanap tayo ng business, no, na kung anong pwede with that amount of money. I don't consider this as little, no. Any amount kasi na it doesn't have to be that big, no. Yes. When you decide to put up anything naman kasi it's not about money, no. Siguro din ako it's not really about the passion din ako, no. Kung put up ng business, no, it's really the opportunity. What I've learned from this past years na I've been in the business pala, it's really yung opportunity na andyan, no, na pinresent sa'yo. Kasi I was looking into kung ano bang pwedeng business, ano bang pwedeng na gawin. So walang nagsabi until such time na a friend of mine nandito sa Araneta Center kasi my flower shop right now, who's been in the business sabi mga for 21 years, is in Araneta Center. So it really started in Araneta Center. So sabi ng friend ko, okay, I have may pwesto dito, no? So sabi ko, I really don't know about flowers. Wala akong alam dyan. As in, sabi niya, no. Alam mo, sabi niya, kailangan mo lang na mag-provide ka ng capital, no? I'll help you. Kasi sabi niya, maganda yung business ng flower shop. No? So, that was parang, yun ang kinoconsider ko na opportunity that was given to me, no? Hindi mo kasi alam minsan, kasi kahit may passion ka for this, but then and again, alam mo yun, wala naman nagbibigay ng opportunity na ganun. So, paano? Kasi when you say, okay lang naman na passion mo to, love mo to, gawin mo to. Pero for me, hindi siya reality eh. Yes. Hindi siya yun yung nangyari sa akin kasi hindi ko naman passion yung pamumulaklak. Hindi ko rin naman passion yung ganyan nga na kasi wala akong alam sa flower shop. Pero
when the universe, when God actually, our creator, parang give that, no, binigyan niya yung opportunity niya yon, then what you need to do is to decide. You have to act Yes. agad-agad kasi yun nga, kung nag-knock yung opportunity na yon sa'yo sa buhay mo, and you are not even, hindi mo siya i-take yung opportunity. Even nga sometimes, pag hindi ka prepared, it doesn't have to be something na you have to prepare for that eh. Kasi when that opportunity comes, talaga alam mo, ginrab ko lang siya. Yes. And that's what I did. Yun lang talagang ginawa ko. Galing. Galing, So, no? Bali, kung di ako nagkakamali, pinagsabay mo kasi yung pagiging empleyado and pag-start ng business, no? Bali, ilang years ka nang nasa employment nun, then tsaka ka nagsabay ng business? Okay. So, kung nag-start ako ng business in, kasi 2025 ngayon, if 20 years almost na, 21 years. So, nag-start ako talaga in 2012, parang after 3 years, 3.5 years, no, working in Rustan Coffee Corporation in Starbucks, no. So, doon, yun nag-start ako. Ang galing lang din, ano? Kasi, no, nabanggit mo na pinagsabay mo siya, no? Kasi meron talagang iba, di ba, ng corporate or mga businesses na hindi nag-aalaw na habang nag-work ka full-time is nag-business ka on the side, no? Good thing you have that kind of opportunity, tama? Yes, ano din, I think it's talagang ano 'yan, binigay ng Diyos talaga 'yon. Yeah. I mean kasi hinog na hinog, tama siya na time kasi kung hindi siya tamang panahon, tamang time talaga, tamang bigay ng Diyos ng opportunity for you. Hindi magfo-fall into places lahat ng mga Yes. puzzles eh. 'Di ba? Tama. Ano 'yun eh, naniniwala ako na magka-crumble lahat yung plans na 'yon, magka-crumble lahat ng things na 'yon kung hindi tama lahat ng puzzles. So, see, binigay niya una, may kilala ka, may friend ka na nagpakilala sa'yo ng flower shop. After that, kahit may work ka, no, inallow ka ng employer, or I mean on the side naman kasi siya muna yung nagtutok talaga kasi, no, may right person talaga na tumutok kasi syempre I'm working 8 to 5 in the sa job ko, sa corporate job ko, and then after that lagari ako. So I have to go to, from that time kasi nasa Makati ako, ano. Okay. So I have to go to Quezon City. Diba? Alam mo yung pain na syempre, you have to look, kasi syempre, alam mo yun, yung unang business mo yun eh. So hindi mo pwedeng hindi mo atupagin, hindi mo tutukan. So, ganun ako, lagari ako. So, pagkatapos ko magtrabaho, 6, minsan 7 o'clock na kasi mag-overtime ka pa, alam mo yung corporate job ko. Yeah. So, you have to go there and then see anong meron, syempre, yung gano'n na mga bagay. So, nice. Yun. Nung kumatok na yung opportunity na yun, kumbaga, yung pwesto lang yung unang binigay sa'yo, or even the suppliers or even the flowers is readily available na that time? Oh, okay. Sige. Kasi yung kaibigan ko na yon, so siya yung muna yung parang naging manager ng shop, ano. So ang flower shop industry kasi noon, talagang alam mo yon, hindi pa ganoon siya kataling, sobrang dami. Wow. Unlike today na although Dangwa is there na, just for the information of everyone, before Dangwa actually, there is this farmers, or this is farmers market na flower shop or flower haven, no. Okay. Before talagang na-establish pa yung Dangwa, no. Talagang mas nauna ang mga Igorot, no, ang mga from Baguio City doon sa farmers. No, before pa nag-known talaga ang Dangwa, there is farmers market. Pero mas nauna pa sila sa akin, of course. Kung siguro, kumbaga pa nag-start siguro ang Cubao o yung farmers market mismo o yung Araneta Center, mga 10 years pa, so parang mga 1990, parang they were saying 1992, 1993. So nag-start na yung isang family doon, no. So yon.
So basically, ang sinasabi ko lang is yun nga, if you're thinking of the suppliers, if you're thinking of the everything that put into place, hindi ko pinroblema kasi yun nga, naandun na, readily available, readily na kung kailangan ko yung ganito, yung manager ko, yung friend ko, siya na yung naghanap ng supplier, siya yung naghanap Galing. ng mga gano'n. So, kinausap na lang. So, yung mga gano'n na mga, kaya nga sabi ko sa'yo, talagang, nakapwesto na lahat ng Galing. puzzle. So, ang decision na lang na you put the isang piece ng puzzle is yung kulang is ako na lang yun. Galing. Oo. Galing. So, yun. Galing nun, ano? So, since ito na-mention mo na syempre, although hindi lahat ng business madali, lahat talaga may stages siya, may mga pinagdadaanan. How did you transition? Like, paano mo siya, ano yung meron ko ba mga special challenges dyan sa business mo? Since yun nga, nag-work ka from Makati all the way to Cubao, ano yung mga initial naging struggles mo? O sabihin mo mga talagang battles mo during the startup of your business? Okay. Just like in any businesses, talagang syempre, alam mo naman na when you are small, sa mga small businesses natin na ganyan, yung kapital kasi, no? Kasi una, ang kapital mo syempre inipon ko 'yon, 'di ba? Inipon ko lang 'yon, hindi ko naman siya kinuha sa financing or sa loan, no? Although hindi naman ganoon kalaki, pero I mean, um, ang reality nung mga businesses talaga pag maliit ka, talagang dapat sabi nila mahaba yung PC mo, 'di ba? Yes. Kasi yung hindi naman kaagad magki-click, lalo hindi Mm. naman yan yung parang retail na sari-sari store, Yeah. or hindi naman yan yung parang 'di ba buy and sell na pagka na mo, may pera ka kaagad. So this one kasi, yung industry kasi, hindi siya kaagad-agad na magkakaroon ka ng regular customers mo. So unlike any other flower shops na naandun na, kasi may mga flower shops na kasi na existing doon eh. So hindi ka lang man na mag-isa. So yung pinaka-challenge mo doon is magkaroon ka ng customers talaga. Kasi ang nangyayari, so hilera kayo o isang kwadrado siya na puro kayo flower shop. Oh. So ganun ka stiff yung competition. So talagang Yes. ang battle mo talaga kahit hanggang naman ngayon is in any businesses, ang talagang mahirap talaga is the competition talaga na Yeah. alam mo yun, when there is a competition, syempre ang mangyayari doon yung yung presyo. Oh, yeah. You know what I mean? Yes, totoo yan. Magkakaroon talaga ng price wars. Yes. No? So yung price war hindi mo maiiwasan because hindi mo rin pwedeng i-dictate, hindi mo rin pwedeng sabihin na eto yung magiging presyo mo because yun nga yung way yung nature ng business kasi is flower shop, and sometimes talagang alam mo yun, sasabihin sa'yo na for example, binenta ko ng mas mura to kahit may agreement kayo na dapat ganito lang yung presyo ng bouquet, but then alam mo yun, syempre kasi sabihin niya na kasi paluma na, pa ganito na. So, Okay. sobrang stiff. What I mean is, yun nga, talagang sobrang stiff ng competition. Even up to today, talagang ang problema ng industry namin is aside from yun nga nagiging ang bulaklak mo is yun nga madaling malanta. Kasi syempre mainit tayo. So yung fresh flowers, we're dealing with fresh flowers. Pangalawa, yung stiff yung competition talaga since sobrang talagang alam mo yun, maghahanap ka talaga ng regular customer mo para mag-thrive ka, no? So yun sa mga parang talagang sobrang medyo as a startup sa business, no, na sabi nila sometimes yun nga, you give your business talaga 6 months, ganun kahaba yung ibibigay mo. Tama. No, kasi so ibig sabihin ang kasunod nun 6 months din na halos na financially dapat prepared ka or kailangan mong i-sustain yung ganon, no. Good thing lang naman sa akin for that is parang ang nangyari is medyo hindi ganon kahirap dahil hindi ganon kalaki pa naman ang operation. So yung manager ko lang muna ang nangyari, and at the same time siya rin yung kasi marunong din siyang gumawa ng bulaklak.
Hindi Oh. naman noon kasi masyadong ano yung yung klase ng paggawa ng bulaklak eh. Hindi ganoon Mm. ka ano yung competition din. Unlike today, ang daming preparation, ang daming mga syempre due to the technologies Yeah. na ano so nakakapagawa ng mga rap, nakakapagawa ng mga magagandang na mga yung Tama. mga ano so yun ganon. So, yun, over the years, no, mga gaano mo katagal? Sabi mo, di ba, 6 months. Pero yung masasabi mo talagang, kumbaga, dahil ito ay medyo war nga with your competitors din in a way, some sort. Pero mga ilang years mo bago na stabilize yung business na masasabi mo na pwede mo na itong iwan, meron ka ng regular customers, it can sustain the business, it can sustain me. Mga ilang years yung binatel mo to make it happen. Natawa lang ako kasi um, actually to sustain that is yung I mean nagkaroon ka na ng regular customer kasi talaga is siguro it took me from Russian Coffee Corporation from Starbucks na naging empleyado ako ay from ng December ng 2004 finally sabi ko kailangan ko ng medyo ibang klase ng work no so from Russian Coffee Starbucks nagpunta ako sa Ortigas naman. Medyo mas malapit-lapit na ito. Okay. Sa Quezon City. Kasi diba, ang hirap, mas malayo naman ang dihabak Mm. ang Makati to Quezon City, Yes. ano. At to Ortigas, yung Ortigas. So, medyo lumapit ako ng job ko sa Ortigas. So, luckily naman na napunta ako sa First Philippine Holdings Corporation. Wow. No, that was in December of 2004. So, it's a group of companies, no. So, alam mo kung ano yung parang sinasabi kong naging parang mga customers ko na ano kasi since this is a group of companies no so Nice. luckily then again I was parang supported and I was parang ano by the not just my boss no the company as a whole Wow. na binibigyan ako ng ano na supposedly pag ibang companies ito hindi ka dapat pwedeng mag-business, hindi ka pwedeng magdahilan na magli-leave ka or kasi during Valentine's and during noon walang Mother's Day pa during Valentine's Day talagang kailangan mong tumutok talaga to prepare for that so mawawala ako ng 1 week ganon Okay. so alam na ng boss ko, alam na ng company. I mean na hindi nila na ako pinagbabawalan. Wow. I just don't know kung bakit pero I mean siguro dahil yung job ko, I mean me personally hindi nagkakaroon ng conflict or hindi nagkakaroon ng problema. Galing. Nagagawa ko ng mabuti yung job ko without really having a conflict with sa business ko. Mm-mm. So, in a way, alam mo yon tinatanong ko kung naging ethical ba ako, no? Or unethical yung way na yon, di ba? It's a question really of how, yung pagkatao ko, kasi baka ang listeners natin magsasabi sa akin, ethical ba yon? I mean, ethical ba yon? Kasi siguro ako, gusto ko nang sagutin na is ethical kasi alam nung company no hindi lang siya magiging unethical lang siya if yun nga hindi na alam ng kumpanya tapos nagiging conflict pa siya nagiging naapektuhan yung trabaho mo Tama. 'di ba with your business pero eto purely pagka empleyado ka ginagawa mo yung trabaho mo ng mabuti Yes. no so binibigay mo beyond above doon sa kailangan nung requirement ng job mo no so siguro doon siguro nagkaroon ng parang I mean freedom ng laya ng ethics na maayos kasi ikaw yun eh so kung hindi mo siguro ginawa ng maayos hindi mo ginawa siguro ng mabuti yung ano mo so mapapasyon ka talaga ng kumpanya diba so yun ang galing nun, no? Kasi, buti nga iniisip mo pa yun, no? Yung ethical ba siya o na-ethical, no? Kasi yung iba probably hindi na nila iniisip. Pero, good thing is yun nga, nagagawa mo yung part mo, yung work mo, tapos nagagawa yung business mo at the same time. I don't think magkakaproblema talaga sa mga
employers mo na, no? That's really good. So, yan, since ilang years ka na rin sa business, no? And I'm sure you transition from employment to full-time business owner. So, I'm sure dahil nga yun nasa dugo mo na bilang Chinese, di ba? Na negosyo talaga yung pupuntahan mo. Ano yung mas mako-consider mo mga biggest wins mo nung nagnegosyo ka na ng full-time? Yeah. Alam mo, yun nga, balikan ko lang yung isa kasi sa mga wins ko talaga is really I was lucky enough no na talagang napunta ko sa group of companies ito, sa Lopez Group Wow. of Companies. That's First Philippine Holdings. Isa sa mga biggest wins ko talaga is really dahil sa marami siyang uh, companies no kasi parent holding company ito, so parent may mga subsidiaries. Yeah. So, may mga times na syempre dahil auditor ako, holding company siya, so naging internal auditor ako. So pupunta ka sa ibang subsidiaries, mag-audit ka. Okay. Eh malalaman nila na aside from hindi mo naman hina-hard sell na meron kang flower shop, pero the whole holding company would know na I'm into flowers, I'm into a flower shop. Okay. So alam mo yun, yung mga purchasing mo na mga friend, again, na naman sasabihin na naman, unethical na naman to actually. Pero hindi, kasi may practice kami sa company na talagang nagsa-sign ka nung meron kang ina-agree every year na para siyang agreement na hindi ito something na kaya nga yung ethical na word na yon may pinipirmahan ako na hindi magko-conflict itong aking so kaya hindi na question siya kasi yung practice ng company na hindi dapat ito magiging conflict sa aking ginagawa. So nagkaroon ako ng company, me and the company. So ngayon nung nalaman na ng mga subsidiaries namin na nag-flower shop ako. So alam mo yun, up to now, yung mga boss tsaka yung mga sekretary ng boss na syempre nagkaroon ka ng relationship with them. Yeah. No? So yun yung actually ang isa sa mga wins ko dahil isa sila sa mga regular customers ko. Sila yung alam mo yun, malakas talaga kumuha ng bulaklak. Hindi lang for the company, for their bosses at mga bosses nila din as well. So yun yung relationship na binild mo. Yeah. Kasi importante pag nagnenegosyo ka talagang alam mo yun. Yung relationship with anyone. Naniniwala talaga ako na hindi naman na hindi mo alam kung kailan mo i-end yung relationship. Yes. But then again, ang sinasabi nila na yun nga, you don't burn bridges. Yes. Hindi hindi mo kasi may mga instances talaga na sa company no na when sana magbe-burn yung bridges pero when you decide not to, so nire-reap mo ngayon yung parang harvest na harvesting ka na ngayon dahil nagkaroon ka ng magandang relasyon sa tao. So importante talaga na kahit saan ka man mapunta, no, na dahil negosyante ka, talagang marunong ka sa relationship kahit kanino. So marunong ka dapat sa talagang alam mo 'yon. So isa sa mga wins ko 'yon na natutunan ko over time, no? Kasi yung company namin talagang as in very good doon sa pag-take good care of the employee. Hindi lang employee mismo, but then yung taking good care of yung family as a whole. So in that way na yung relationship, yung culture, no, ng company no na yon is na in-vibe ng lahat. So kaya maganda yung relationship. So doon ko natutunan talaga na kahit sino, kahit kahit mapapresidente man yan o kahit anong level nung officer. So hindi mo siya, I mean you respect them. Yeah. But then of course iba yung relationship na kilala ka, nakakausap ka ng personalan ng mata sa mata. Yes. So ganun kaganda ng culture ng kumpanya na yun yung nadala ko, yun yung parang
nabaon ko na parang wow, iba yung relasyon, iba yung relationship talaga na nagsistay ako kasi 11.5 years ako sa Wow. company. So, Grabe. di ba? I will not stay in the company. Sabi ko nga, when finally nag-resign ako, no, ano ako sa company, noong 2016 yon. So, parang ayoko pa sanang mag-resign. But then, syempre, alam mo na, nagko-call Siyempre. na talaga Yes. yung shop, nag-grow na siya, Yeah. yung shop. Kaya eventually, yon ang nangyari. So, I resigned in 2016 para at least ano na to, ano ko na nga itong aking flower shop business. So, Galing. yon. Galing, no? So, kasi, ang ganda lang nung una mong mga binensyo, no? Kasi nasa family mo na, nasa roots mo na business talaga yung punta mo. And eventually, ang ganda ng mga, nung situation mo na sa buhay, yung opportunity na dumating sa'yo, yung work mo. Parang, alam mo yun, magka-connect sila na in a way, hindi sila nag-conflict. Tas, in the end, nag-resulted in everything that you have right now, di ba? So, sobrang galing nun kasi probably hindi lahat ganun yung nararanasan, ano? So, ikaw bilang negosyante, bilang may dugong negosyante at na-experience yung magagandang experiences mo sa work, ano yung ma-advise mo sa someone who is probably gusto pala mag-business or probably freelancer na gusto mag-start ng business or aspiring entrepreneur na pero hindi pa rin makapagsimula? Ano ba yung mabibigay mong advice para sa kanila? So yun. Unang-una sa mga aspiring na mga entrepreneurs, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, you have to parang when opportunities na, no, uh, kahit hindi ka pa handa, no, I mean, hindi ka pa parang, ibig sabihin parang wala ka pang pera, wala ka pang, alam mo yan, wala kang, hindi mo passion, hindi mo ito something na linya mo talaga. Pero kasi, isipin mo na lang na hindi naman yan bibigay ng Diyos o hindi naman magiging opportunity yan. Kung tingin mo, ayun, hindi bibigay sa'yo yan kung hindi talaga para sa'yo. Yes. Hindi magiging opportunity yan, hindi magiging ano yan. So, ang gagawin mo lang is really mag-decide ka. No? Ikaw lang yun kasi ikaw yung vessel. Ikaw yung kulang dyan eh. Ikaw yung sinasabi ko nga kanina sa'yo na paulit-ulit na ikaw yung piece ng puzzle na binuo na yan ng Diyos sa'yo. Binuo na ng universe yan sa'yo. So, ang kulang na lang talaga is to be present and to say yes. Yeah. Diba? So, yun lang yung gawin mo is to say yes doon sa ano. Hindi naman siya, kasi na-work na ng universe sa'yo yan eh. From the past experiences that I had, from siguro na, na andun na yon, binuo na ng Diyos yon. So, kumbaga pa, hindi mangyayari yung isang buo na mabuo yung puzzle na yon kung hindi yun talaga, yun yung nararapat. Pero, yun nga, time and time again, ang nasa isip ko lang naman kasi is really, when you decide really talagang buo yung decision mo. Kailangan buo yung decision mo, buo yung loob mo. Dahil alam mo na binigay sa iyo to, so i-claim mo na kaagad. 'Di ba? I-claim mo na kaagad na alam mo yun, walang pag-aalinlangan, 'di ba? Yung yung intention, yung talagang sabi mo na, dahil meron to, akin na to. Yes. So, ibig sabihin, pagka nag-decide ka sa sarili mo, na sinabi mo na, kinlaim mo na kaagad, dahil the universe is giving you this, i-claim mo na kaagad siya, na yes, akin ito, at mapapalago ko itong negosyo na to, I will do everything. 'Di ba? Alam mo yon na sa makakaya ko. Mm-hmm. So, what I'm thinking is really yung mind conditioning mo. Kasi when you don't decide, when you don't decide and nag-aalangan ka pa. So talagang alam mo 'yon, mindset mo talagang alanganin ka din. Pero pag sinabi mong okay, this is it. Kaya to. Alam kong uunad to, 'di ba? So gagawin mo talagang lahat para mapaunad 'yan. 'Di ba? Walang pag-aalinlangan, walang talagang kaba. May kaba. Nandun yung kaba, nandun yung pero yung pag-aalinlangan, yung question na pagka inisip mo pa lang, nasabihin mo na, oh my God, baka hindi to. Ang dami kang baka.
talagang magiging baka talaga yung, I mean, magiging Tama, alanganin talaga yung result, 'di Tama, ba? tama. Kasi yung mag-start ka talaga na tama yung mindset mo, abundance yung mind mo, no, Mm. hindi poor yung mindset mo, walang baka, walang ganun. Kasi pag ganun yun, so ano magiging resulta din? Ako kasi naniniwala ako when sabihin mo sa akin na good lang yung perform mo. Sa akin, sabi nga, natutunan ko ito sa isa sa mga kay Coach Ras, Yeah. Houston, na sinabi niya, pagka ang pagka ang performance mo good lang, walang performance at all yan, hindi yan, wala kang performance, puro yan. Mhm. Pero pag inisip mo yung performance mo, yung giving it all, giving yung 100% talaga, Yeah. full out, excellent yung performance. So, syempre, ano ba ang magiging result nun? Yeah. 'Di ba? So, excellent din yung result mo. Tama, tama. So, yun. Parang gusto ko lang to summarize this up, yung sinasabi ko na really, ikaw na vessel. Yeah. 'Di ba? Ikaw yung vessel eh. So, sinasabi nga ni Coach Ras, kung ito, fountain, yung blessing, yung water, 'di ba? So, kung sasahok ka doon, ikaw yung vessel, pag maliit ka na vessel, 'di ba? Yeah. So, ano lang blessing, ano lang ang maaano mo? Tama. Worst case, kung hindi ka sasalok, 'di ba? Nandun ka lang tumitingin. Andiyan Tama. na yung opportunity sa harap mo, 'di ba? Tama, Tapos tama. hindi ka sasalok, 'di ba? Parang okay na sana kung sasalok ka, okay sige sasalok ka. Pero when you ikaw mismo pag sumalo ka tapos may alinlangan ka, so ibig sabihin maliit kang vessel. Ikaw Mm. yung tao mismo kasi so maliit na vessel ka, so anong maaano mo? So Tama. hindi abundant. Whereas kung ikaw malaki ka na, I mean, hindi naman yan ang malaki ko, hindi in terms of money, hindi in terms of the Yes. resources that you have eh. It's really you, yung pagkatao mo. No, ikaw yung vessel kasi in any case na kung ano yung maisip mo, ano yung gagawin mo, no, ini-imagine mo na yun eh. Lalaki at lalaki at lalaki ka. Kasi Yes. pag inisip mo lang na maliit ka, di syempre maliit ka lang din na vessel. Tama, Pero pag tama. sinabi mong kataho ako ng isang malaki, 'di ba? I mean, oo, 'di ba? So syempre malaki din yung blessing na makukuha mo. So, Ayun. 'yun yung So, i-advise ko talaga sa grabe, mga thank you natin. dun, ano. Sobrang thankful ako dun kasi tama, eh, 'no? It's all in the mind talaga, it's all in the mind. And siyempre, ang dami pa nating puwedeng pag-usapan, dami pa nating puwedeng i-share at given the time that we have left. So, this time, I will give you the chance to really, 'yan, share your business. I'm sure marami pang tao nangangailangan ng services mo. Eventually, mga taong kailangan ng flowers in every occasion kasi lahat naman ng occasion laging may flowers, 'di ba? So, this is the time for you to take away and share to everyone how you can help them. Sige. Yeah, sige. Thank you so much. Actually, appreciate ko tong na talk, no. Marami pa ako gusto sabihin pero I mean this has to be ano na itong ating mga listeners pero ang gusto ko lang sabihin kasi na Bong's Flower Shop is not a regular flower shop lang. Natutunan ko na we are Manila's home of floral masterpieces. When we say masterpieces, no, uh, unang kasi ginawa namin na talagang we put this, ano ba yung mga pain points, ano ba yung need nung market talaga. Kasi as what I have said, talagang sobrang stiff ng competition ng Mhm. flower shop. But then again, kami, we are now into really tinitingnan kung ano yung need, ano yung problema. Nung halimbawa, sabi sa akin ng mga babae or sa mga nakakatanggap ng flowers, Bong, paano ko to, yung fresh flowers, paano natin ito mapapaprolong yung life? Mhm. Sabi ko naman, hindi talaga siya pwede. Kasi talagang 4 days lang, 5 days lang lanta na yung bulaklak. So what we did, what we are doing right now, nagre-research talaga kami. Nagkakaroon kami ng research and development. Hindi naman ito malaking research and development. Pero it really come from kinakausap ko yung tao ko na to imagine. Yeah. No? I-imagine mo na gagawa tayo ng produkto. Pag sinabi mong masterpiece ito, 'di ba? Tested ng time, Yeah. tsaka tatagal sa memory.
no? So habang tumatagal, lalo siyang parang naa-appreciate mo yung ganda. So for example, ano ba yung ginagawa namin na masterpieces ngayon? Ano ba yung mga research and development na ginagawa namin sa flower shop? Like right now, for example, yung ginagawa namin ngayon, simpleng arrangement lang siya. So sabi ko nga, dahil ang problema ng mga kababaihan is paano mo siya ipoprolong. So ang ginagawa namin ngayon, for example, ay isang lalagyan, isang simpleng box, isang magandang box. So nandun yung arrangement. So pwede ba ito na mga fossilized, yung I mean tatagal talaga ng mga bulaklak, hindi siya fresh, no? Hindi siya fresh. So lalagyan niya, nasa isa siyang magandang lalagyan, no? Tapos sabi ko, okay, so pwede mo ba siyang ilagay sa isang place, no? Na ang lalagyan mo is isang case na wherein pwede mong ilagay doon yung bulaklak, tapos pwede maging night lamp, yung lampshade sa gabi. So lalagyan mo siya ng ilaw. Okay. Lalagyan mo siya ng ilaw. So yung purpose niya, so magiging, syempre di ba pagka ikaw, lalaki, nagbigay ka, tapos sa bed ninyo or somewhere else sa bahay ninyo, nandun na yung magandang case na magagandang lamp na may bulaklak, tapos pagka sa gabi papailawan ni misis mo, 'di ba? Yeah. So paano may yung feeling mo pag ikaw ang lalaki, 'di ba? Magiging masaya ka, wow. Nakikita ninyo or si misis pagka pinailawan niyo 'yon, na-appreciate na 'yon. So pero hindi kami nag-stop doon. Sabi namin, okay, sige, magiging lampshade na siya. Okay, lampshade. Pwede pa siyang parang jewelry box na may music, na may tunog, na pwedeng umikot. So, pwede siyang maging music kasi pwede naman sabi natin, may mga maliliit ngayon ng mga Bluetooth speaker, pwede kang maglagay doon sa somewhere else, doon sa pwede kang maglagay ng Bluetooth speaker doon, 'di ba, na i-attach mo doon, and then, yun, magiging parang pwede mong ano yung cellphone mo. So, kahit anong music pwedeng mong ma-play. So, habang nagpi-play, umiikot yung arrangement sa loob nung case na yon. So, yung vibes, yung feeling. Kasi right now, ang ginagawa namin is really not, hindi business namin yung flower shop, hindi business namin yung ang business namin is to make people happy, to convey. Yeah. 'Di ba? Convey yung message, kung anong gusto ng message, kasi sometimes you wanted na pa-happy lang yung si misis para happy ka rin. Yeah. Kasi a happy wife is a happy husband, a happy life. Yeah. 'Di ba? Totoo 'yon. Gusto mo na siya mapa-happy. Kung merong for sorrow naman, so i-convey din namin through our funeral arrangement o kung ano man yung mga arrangement naman. So ganun yung business actually namin. Hindi kami business ng bulaklak, hindi kami business ng balloons, no, kasi may balloons din kami. Pero really ang business namin is really we wanted to convey yung message na kailangan lang namin ma-convey ang totoong message na talagang malampasan pa namin yung expectation is through our masterpieces. Yun. So we are into that, no, ginagawa na namin yung R&D namin, collaboration with my employees. So bringing in the people, the right people, nag-uusap ng mabuti, learning everything. Ang daming mga revisions hanggang ngayon hindi pa naman talaga siya as in final, but I'll let you know, I let everyone know, no, sa page ko naman, para you get to appreciate what I'm really talking about, no. So yun yung sinasabi ko na really coming from your imagination, really coming from the source, no. So everything is you are limitless. So talagang nagiging limitless ka pagka galing sa source natin, kay God, kung sino man yung tawag mo na yan, no. Ang iyong mga idea. So yon. Pwede bang i-mention mo yung Facebook page mo and or pati website mo and your socials para mas madali ka na lang ma-reach out? Yeah, okay. Our Facebook page is Bong's Flower Shop lang din, ano. And then yung website natin is www.bongsflowershop.com. So pwede kayong email yung bongflowershop@gmail naman, or contact us at yun nga yung
0939-919-9189. Personal number ko yan kasi usually ako talagang yung mga regular customers ko sa akin talaga muna. So I really wanted it to be personal kasi mas maganda talagang atake na talagang personal ito. So yun, Yeah. we are Bong's Flower Shop, no? Manila's home of floral masterpieces. Wow. Ayun, grabe yun. So, grabe. So, lahat ng mga naghahanap ng flowers, alam niyo na kung sino nga hanapin niyo. Sa Bong's Flower Shop lang. So, ayun, doon kayo makakuha ng mga best flowers with love. Tama ba? Yes, yes. Kahit anong message nyo, anong i-convey nyo na message, let us know. Pwede nating pag-usapan yan. Pwede rin kayong mag-message sa akin personally para mapag-usapan natin. We Ayun. can bring yung i-convey yung message para kaming si Cupido na Yes. i-convey namin or kung sino man yung messenger na gusto nyo i-convey yung message ninyo. All about flowers. Ayun. So, thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you sa lahat ng share mo. Sobrang na-appreciate ko yung mga learnings, yung mga ideas, and even your experiences that really empowers me when listening to someone else. Success story, especially my good friends. Kaya, thankful ako dahil nakasama kita rito. So, and to wrap this up, I just want to highlight some of my key takeaways in this episode. First thing na nag-distract talaga sa akin doon is you don't have to start with money. That's not the real motivation in starting a business. It's not all about money. So sabi nga niya doon, di ba, maliit lang yung naging puhunan niya to start the business. And imagine, 21 years na yung business ngayon. And another thing na sinabi niya is yung, it doesn't have to start with passion. So imagine, flower shop, wala siyang idea doon eh. Kasi CPA nga siya. So, flower business is an opportunity na nag-decide siyang kunin. Nag-decide siya na gawin. Even though hindi niya to passion, hindi niya to gusto, pero andun yung opportunity. And lastly, you also mentioned about relationship. Hindi naging conflict yung buhay niya sa corporate and sa business niya. Actually, nakatulong pa yung corporate connections niya to help sustain the business. So, we must not cut bridges or burn bridges ika nga, no? Kasi nga, you don't know somewhere down the road, this person, your old friend or your old colleague, you might help them or they might need your help, di ba, along the way. So, sobrang importante yung relationship. So, bilang mga negosyante, isang sa mga iniingatan talaga natin na meron tayong established na magandang relationship sa mga tao sa paligid natin. Kasi you'll never know talaga. Okay? And if you find value in this content, your simple thumbs up is highly appreciated. And always remember that God loves you. God bless you. See you on my next episode.